Noong mga nakaraang buwan ay naging mas madalas ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa mga bansa na malapit sa kanila. Kailan lang ay nagbigay ng babala ang bagong Defense Minister ng China na si Admiral Dong Jun. Ayon sa kanya, gagawa daw ang China ng mga hakbang para siguraduhing hindi magiging independent ang Taiwan. Naniniwala kasi ang China na ang Taiwan ay teritoryo nila at lagi nilang sinasabi na sasakupin nila ang bansa at kung kinakailangan ay gagamit sila ng puwersa para gawin yon. Nagbanta ang Defense Minister ng China na ang lahat daw ng bansa na susuportahan ang Taiwan ay mawawasak. Nagalit din ang China sa mga tinatawag nilang external interfering forces dahil daw sa pagbebenta nito ng mga weapons sa Taiwan at sa pagkakaroon ng illegal official contacts sa isla. Ayon sa mga eksperto, ang tinutukoy ng China na external interfering forces ay ang United States. Sinabi rin ni Admiral Dong Jun na gusto daw ng China ng mapayapang reunification pero sobra na daw ang ginagawa ng mga foreign forces at separatists para sa Taiwan independence. Pinahiwatig niya na lumiliit na ang posibilidad na maging mapayapa ang pagsakop nila sa Taiwan. Pinapalabas ng China na ang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon ay ang ibang mga bansa pero kitang-kita na China talaga ang nagsisimula ng gulo. Ayon sa mga eksperto, halos lahat ng katabing bansa ng China ay galit sa kanila at sila rin ang may kasalanan kung bakit. Noong mga nakaraang buwan ay parang mas lalong nagiging matapang ang China. Naging mas madalas ang pagbabanta nila at naging mas madalas din ang paggawa nila ng mga agresibong aksyon. Marami tuloy ang nangangamba na baka malapit ng lusubin ng China ang Taiwan. Ayon sa mga eksperto, ang presidente ng China ngayon na si Xi Jinping ay talagang gustong sakupin ang Taiwan, kaya malaki ang posibilidad na meron na talaga silang plano para sa paglusob sa isla. Kiniklaim ng gobyerno ng China na teritoryo daw nila ang Taiwan, pero kahit kailan ay hindi pa nakokontrol ng kasalukuyang gobyerno ng China ang isla. Karamihan sa mga citizens ng Taiwan ay ayaw na maging parte ng China ang kanilang bansa. Ang bagong presidente ng Taiwan ngayon, na si Lai Ching-te, ay kilala na sobrang galit sa China at talagang ayaw niya na masakop ng China ang Taiwan. Kaya naman sobrang nagalit ang China nang manalo ang bagong presidente ng Taiwan sa eleksyon. Matapos ang inauguration ng bagong presidente, nagsagawa ang China ng isang military exercise kung saan pinalibutan nila ang Taiwan ng mga barko at eroplano. Ayon sa China, ang ginawa daw nilang military exercise ay isang parusa sa Taiwan dahil daw sa mga separatist acts nito. Ayon sa mga eksperto, halata daw na ang tinuturing ng China na separatist acts ay ang eleksyon na sinagawa ng Taiwan. Kilan lang ay ni-reaffirm ng US Defense Secretary na si Lloyd Austin ang commitment ng US sa pagsuporta sa mga kakampi nilang bansa sa Asia-Pacific region tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan. Ayon kay Austin, ironclad daw ang commitment ng Amerika sa defense treaty nito kasama ang Pilipinas. Kaya naman siguradong natatakot din ang China sa paggawa ng mga agresibong aksyon sa rehiyon dahil pag nagkamali sila ay pwedeng magkaroon kagad ng digmaan sa pagitan nila at ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, posibleng sa ngayon ay tingin ng China na hindi pa kaya ng militar nila na makipaggera sa Amerika at sa mga kaalyado nito, kaya hindi pa nila nilulusob ang Taiwan. Ganun pa man, maraming mga general at government officials ng China na ang tingin sa militar ng bansa nila ay sobrang lakas. Kilan lang ay pinahayag ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na ang pagtulong daw ng China sa Russia ay mai-extend ang gera sa Ukraine. Bukod doon, nanawagan din si Zelensky sa mga bansa sa Asia-Pacific na sumali sa isang nalalapit na peace summit na sinasabi niyang gustong sirain ng Russia at pati na rin ng China. Sa kasalukuyan ay nasa Asia si Zelensky para bisitahin ang mga bansa sa rehiyon. Ayon kay Zelensky, dahil daw sa suporta ng China sa Russia, mas tatagal daw ang digmaan. Masama daw yon para sa buong mundo. Palaging sinasabi ng China na neutral lang daw sila sa gera
sa pagitan ng Russia at Ukraine, pero ayon sa mga military analyst, halata daw na tinutulungan ng China ang Russia. Kung hindi dahil sa tulong ng China, matagal na sanang nag-collapse ang Russia dahil sa tindi ng mga sanctions na pinataw dito. Ayon sa mga eksperto, posibleng tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions dahil umaasa silang pag nilusob na nila ang Taiwan, tutulungan din sila ng Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na siguradong ipapataw sa kanila ng mga bansa ng NATO. Bukod sa Russia, pag lumusob ang China sa Taiwan, siguradong tutulungan sila ng iba pang mga bansa tulad ng Iran at North Korea. Ayon sa Amerika, ang China ay nag-e-export daw ng dual-use goods sa Russia upang mapalakas ang defense industrial base ng bansa. Winarningan na ng Amerika at ng mga kaalyado nito na kung hindi ititigil ng China ang pagtulong sa Russia, paparusahan nila ito. Ayon sa mga eksperto, pag pinarusahan ng mga Western countries ang China ng sobrang daming sanctions, sobrang babagsak ang ekonomiya ng China. Kaya naman siguradong natatakot din ito sa posibilidad na parusahan sila ng maraming sanctions ng mga Western countries. Tinanggi naman ng China na tinutulungan nila ang Russia at sinabing hindi sila nagbibigay ng weapons sa dalawang sides sa gera. Pero pinahiwatig ni Zelensky na ang ilang mga elemento na parte ng weaponry ng Russia ay galing sa China. Ang leader ng Ukraine ay nagbabala din na sinusubukan ng Russia na i-pressure ang mga bansa na wag sumali sa International Peace Summit. Sinabi niya rin na pati ang China daw ay tinutulungan ang Russia na mapigilan ang ibang mga bansa na umattend sa Peace Summit. Ayon naman sa Russia, magkakaroon lang daw ng kapayapaan pag tumigil daw ang mga Western countries ng pagbigay ng mga weapons sa Ukraine. Siguradong alam ng Russia na pag hindi tumigil ang NATO sa pagbibigay ng mga sandata sa Ukraine, walang pag-asa ang militar ng Russia na masakop ang bansa. Mas advanced kasi ang mga weapons ng NATO at sobrang mas high-tech kesa sa mga weapons ng Russia, kaya talagang sobrang nahihirapan ang Russian military na matalo ang Ukraine. Kaso dahil sa tulong ng mga kaalyado ng Russia tulad ng China, North Korea at Iran, napapatagal ng Russia ang digmaan. Ganun pa man, sobrang humina na ang militar ng Russia at kung hindi titigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine, siguradong mababawi ng Ukraine ang lahat ng mga teritoryo nila na ninakaw ng Russia. Kailan lang ay nakipagkita rin si Zelensky sa Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin. Sinabi ng Defense Secretary kay Zelensky na ang suporta ng Amerika para sa Ukraine ay unwavering. Pinahiwatig ni Austin na hindi titigil ang United States sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine. Ayon sa mga reports, mas lalong tumitindi ang pagsuporta ng Amerika sa bansa. Nagpasalamat din si Zelensky sa presidente ng Amerika na si Joe Biden sa desisyon nito tungkol sa defensive strikes na pwedeng isagawa ng Ukraine gamit ang mga American weapons. Maraming ulat ang nagsasabing pumayag na ang White House na gamitin ng Ukraine ang American munitions para sa limited strikes sa loob ng Russian territory. Kaya naman inaasahan ng mga eksperto na sa susunod na mga linggo magiging matindi ang mga pag-atake na gagawin ng Ukraine laban sa Russian military. Ayon sa Chancellor ng Germany na si Olaf Scholz, ang layunin daw ng recent move ng NATO na palakasin ang eastern border nila ay ang gawing malinaw sa Moscow na ang alyansa ay handang ipagtanggol ang sarili nito kung kinakailangan. Sa isang speech sa Eastern German Economic Forum na inattendan din ng Lithuanian Prime Minister na si Ingrida Simonaite, sinabi ni Scholz na ang Germany ay meron daw leading role sa presence ng NATO sa Baltics sa border ng Russia. Ayon kay Scholz, dahil daw sa patuloy na panganib mula sa Russia, ang Germany daw at ang mga kaalyado nito ay nakapagdesisyon noong nakaraang taon na mag-deploy ng mga additional units sa Baltic states at mag-istasyon ng isang permanenteng brigada doon. Iginiit ni Scholz na importante ang security policy para maipakita sa Russia na handa ang NATO na ipagtanggol ang bawat square inch ng teritoryo nila laban sa atake. Sinabi rin ng German Chancellor
na magiging matagumpay lang daw ang diplomacy kung nasa position of strength at sinabi niya rin na sobrang importante para sa mga Baltic states na makapag-rely sila sa mga NATO allies nila kung aatake ang militar ng Russia. Kailan lang ay nagbanta si Putin na wag papayagan ng NATO ang Ukraine na i-fire sa teritoryo ng Russia ang mga weapons na binibigay ng alyansa sa bansa. Ayon naman sa NATO chief na si Jens Stoltenberg, hindi daw escalation ang self-defense dahil sa panganib na sa kahit anong segundo ay posibleng sumiklab ang isang pandaigdigang gera, pinapalakas na ng NATO ang kanilang militar.